po, meron po proud dito po, no, si Tatay Dombing. Yung kanyang anak naging pastor. Amen. Si nanay din. Nalaminahan nila anong klaseng bata at si Pastor Jason ng araw. Sugaral po ito, di ba? Siya rin naman, anak? Talikod ng eskwelahan, tumata ka sa eskwela, ng lugar. Pinabalit na natin tayo. Okay, si ate ang nagdala sa kanya. Kaya mga kapatid, kung talaga magkakapay lang tayo ng kaluluwa, kaya kung mga wala ng direksyon, magkakaroon pa ng direksyon. Dahil sa Panginoon, hindi lang siya niligtas, ginawa pa ng Panginoon na pastor, binigyan pa ng mabait at magandang asawa. Mabait ka ba? Mabait? Nabibilang ka kasi sabi mo, mabait ka. Maganda na lang, maganda. Okay, tayo pala tayo kayo. Atin po magandang mensahe ng Panginoon sa pamagitan mo ni Pastor Jason Dixon. Magandang umaga po at isang pong pribileyo na muli ay makatayo po sa inyong pong harapan at ako rin po ang Panginoon ay nakasampung taon na po ang gawain po dito at lagi ko pong binabalik-balikan na dati pakalat-kalat na kami sa church, pasaway lang kami dito sa loob ng simbahan, pero hindi ko po lubos na kalain na gagamitin po pala kami ng Panginoon sa isang dakilang gawain. Isa po, pribilehiyo po yun na magamit po ng Panginoon sa kanya pong gawain. So, di na po tayo papakatagal pa, ay magpuklan ng ating pong Biblia. Gusto po natin ang ating mga Bibles sa 2 Timothy. Happy anniversary po ulit. 2 Timothy chapter 2, verse 19 hanggang 21 o 22. Nandiyan na po ba kayo? Say amen. Basahin ko po, sundan nyo na lamang po sa inyong mga Biblia. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his. And that everyone that nameth the name of Christ departed from iniquity. That in the great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of the earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Last verse. He also youthful lust, but following righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Tayo po'y manalangin. Pagpala namin Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon ito ng bilig ng sa amin. Salamat Panginoon sa mga mensahe na aming pong narinig mula pa po kanina hanggang ngayon. Patuloy o Diyos na ikaw pong maitaas namin. Tulungan mo po kami, makita po namin ang inyong pong mensahe, na malinaw at maya ulit po namin sa aming pong buhay. Gamitin niyo lamang po Panginoon, instrumento, mensahero Panginoon ang inyong pong salita. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pwede na po tayo po. So pag-aaralan po natin, ito po ating pong nabasa patungkol po dun sa mga klase ng mga mananampalataya na ginagamit ng Panginoon sa kanyang dakilang gawain. The kind of person that God can use. No? Na ano ba yung mga uri ng mga Kristiyano na pwedeng magamit ng Panginoon sa isang dakilang gawain? Dahil hindi po lahat ng mananampalataya ay nagagamit ng Panginoon. Amen? Tama po? At hindi naman lahat ng mananampalataya ay ginagamit ng Diyos. Yung iba lang gusto, yung iba lang napilitan, yung iba lang talagang willing sila na magpagamit. Pero meron lang kung ilang bagay na gusto po natin makita rito sa ating binasa na 5 bagay po na anumang klase ng mga mananampalataya o Kristiyano ang ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain. No? Hindi lang po tayo katulad ng basta-basta na magpakain na para bang mag-a-apply ka ng trabaho. Pagka okay na to, medyo basic personality, pwede na sa gawain yan. Wapo eh. Di ba? Medyo matalino, pwede na yan. Nakatapos ng high school, koleyo, pwede na yan. Hindi naman tayo katulad ng job kahit lang po eh. No? Ang ginagawa po nating trabaho, ang ginagawa po nating gawain, ay gawain ng Panginoon. Kaya sabi nga po, nung gawain ng Panginoon ay seryosong bagay.
hindi tayo naglalaro dito. No? Pero sabi nga po rito na dapat nating makita, maunawaan natin, ang paglilingkod din po sa Panginoon ay isa pong pribileyo. Hindi po pahirap yan. Hindi rin yan parusa. Bagamat yes, nahihirapan ka pag naglilingkod ka, pero kasama yun. Di ba, kung babalikan lang po natin, kung ang Diyos na naglingkod din po sa atin, baka masigit yung ginawa kaysa sa atin. Baka wala pa po tayo sa sinasabing kalingkingan ng ginawa ng Panginoon sa paglilingkod sa atin, lalo higit doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, di ba, nakaranas tayo ng, sabi nga doon sa kanda, no, kundi man ng langit. Kaya tayo nandoon at patungo tayo doon sa karya ng Diyos dahil sa kanyang ginawa na kadakilaan. Dahil doon sa krus ng Kalbaryo, nabusa kanyang dugo upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. At tayo dyan, nadarapat lang din po lahat ng mga tinubos ng Panginoon sa kasalanan at ang mga naligtas, ay nararapat lang din magbalik ng pasasalamat. At ayun po yung paraan natin na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. No? Ito po ay isang pribileyo, hindi po ito pahirap. Kaya alam niyo po dito nga po sa ating binasa, sabi po dyan sa verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal, the Lord knoweth them that are His. Ang una pong bagay na makikita po natin na ginagamit ng Panginoon sa kanyang gawain, siyempre yung kilala niya. Amen? Sabi po dyan sa ating binasa sa verse 19, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them, God are His, and everyone that nameth in the name of Christ departed from iniquity. Una pong tao, klaseng ng mananampalataya na ginamit niya sa kanyang gawain, walking person. Ano po yung walking person? Yung one that walks with God, kasama na lumalakad ng Panginoon. Hindi ka pa pwedeng gamitin ng Panginoon kung magkaiba kayo ng lakad. Amen? Kung magkasalisi kayo ng lakad, di ba parang paa natin? Hindi pa pwedeng magkaiba yan. Isa sa kaliwa, yung iba sa kanan. Ang hirap lumakad yan, nakabuhangkang. Para kami almuranas. Magkalayo, di ba? Nasakwa nun. Kaya ibig sabihin, ang kailangan ng lakad ng mga ginagamit ng Panginoon, yung parehas sila ng direksyon na pupuntahan. Yung iisang direksyon lang. Kasi pag dalawang direksyon, mahirap yan. Pag malingo-ligo, pwede ka pang matapilok. At pag pwede ka pang dumandok sa buhay mo, na ikaw ay maguluhan ka na, sino ba talaga ang susundin ko? Yung sarili kong lakad o yung lakad na gusto ng Panginoon sa buhay ko? Kaya sabi nga po, one that walks with God, sabi po dyan, that everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Amen? Dapat lumayo tayo sa kasalanan. At ayaw ng Diyos ang kasalanan. At ayaw ng Panginoon ang kanyang mga anak ay namumuhay sa kasalanan. Amen? Kaya ito po yung dapat nating makita, no? Kung tayo ay lalakad sa Panginoon, lumakad na tayo ng seryoso. Diba? Lumakad na tayo ng diretso. Lumakad na tayo ng tama. Kasi kung pag yung lakad lang, diba sabi nga, no? Diba yung lakad, dahan-dahan, pero sigurado. Slowly but surely. Kaysa naman nagmamadali ka, baka mamaya hindi mo na alam kung ano gagamitin mo, parehas kaliwa na yung paa mo. Di ba pag sumasayaw, galing yung sayo nito, parehas kaliwa o parehas kanan, nasabwa nun. Di ba? Ito po yung dapat nating makita. Kung tayo ay gagamitin ng Panginoon, nagpupuri ng mga Kristiyano na ginagamit ng Panginoon, lumalakad ng aayon sa kanyang kalooban. Walking person. Ano pong klaseng lakad? Number one, sabi po na letter A, friendly walk. Di ba pag nakakita po tayo ng magkaibigan, lagi silang holding hands. Pag magkaibigan, sabi, paano mo malalaman kapag magkaibigan yung naglalakad at naka-holding hands? Pag ang magkaibigan daw, na-identify mo, pagka naglalakad sila, ang hawak mo nila ganito. Ganyan. Magkaibigang hawak yan, holding hands yan. Tawag po dyan, HHWW. Holding hands while walking. Yan, alam na mga kabataan yan. Tapos, paano, pagka mag-boyfriend at mag-girlfriend, anong klaseng hawak ginagawa nila? Ganito po yan. Tawag po ba yan? Ha? Eh, pagka-LQ, paano hawak niyan? Ganito po. Dito po ang hawak, hinihila. Kaya ma-identify mo pag ang partner, ang hawak niyan sa ganito, hinihila yan, LQ yan. Uwi na tayo, bisa mo. Ang bagal-bagal mo. Di ba po? Ano po sabi ng sa Proverbs 18:24? A man that hath friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than the brother. Amen? Yan po yung kailangan natin para bang yung ating Panginoon, bagamat Diyos siya, para bang kapag lumalakad tayo, parang lagi natin siyang kasama. Kaibigan
kaibigan natin. Di ba, pagka meron tayong best friend, lagi natin hinahanap. Di ba? Lagi tayong masabay, laging sabay maligo. Friend eh, halos lahat sabay din. Di ba? Para ng Panginoon sa buhay natin, very close sa atin. Di ba, sabi nga po dyan, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Dapat ganyan po natin tratuhin ang ating Panginoon. Very close, hindi tayo halos kayang maghiwalayin. Lalo na higit ng kasalanan. No, alam niyo po ang kasalanan na ginagawa sa isang tao, inilalayo tayo sa Panginoon. Kapentras na namumuhay ko sa kasalanan, inilalayo ka ng inilalayo hanggat hindi mo na maabot ang Panginoon. Hindi na kayo magkaabutan. No po? Kaya nga sabi mga moral nandaan ko sa James chapter 2 verse 23, yung tinawag po na friend of God, di ba kilala natin yan si Abraham? Sabi po doon, and the scripture was fulfilled, we say it, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Bakit? Mahalis yung lakad eh. Turing nila sa isa't isang magkaibigan. Bagamat Diyos pa rin yan. Mataas pa rin sa Kanya. Pero ganun sila ka-close. Amen? Di ba minsan halos ang very close, minsan yung mga magbabarkada, yung mga magbe-best friend, kaysa doon sa kapatid. Amen? Bihira tayo makakita ng mga magkakapatid na talagang very close. Kadalasan mga magkakaaway na yan. Pero tingnan niyo po, may naalala lang akong kwento, joke lang po ito Meron sa klase, nagtanong yung teacher. Sabi niya, "Oh, class, anong ibig sabihin sa inyo ng kaibigan?" Nagtanong yung teacher. Sabi ng isang estudyante, "Ako po, ma'am, ang kaibigan po, in good time, in bad times, nandiyan, lagi mo kasama yan." Yun daw sabi ng isang sabi. Okay, very good. Maganda yan. Tapos yung isa, sabi niya, "Ma'am, ako po. Ang kaibigan mo, ang ibig sabihin yan, nagsasabihan ng secret." Dahil siya ganun ginagawa eh. Pero sabi ni Juan, tinanong ng teacher, "Juan, anong ibig sabihin sa'yo ng kaibigan?" "Ma'am, kaibigan, yung galit siya eh. Yan yung nakaka-insultong sinabi sa akin ng taong pinakamamahal ko, kaibigan." Kaibigan na lang daw sila. Di ba? Nakaka-insulto nga yun, di ba? Pagka yung binasted ka, naniligo, kaibigan na tayo. Kaibigan. Nakaka-insulto pala yun. Amen. Di ba? Nasama ko lang po yun. Wala po sa play yun, no? Pero tingnan niyo po, alam niyo po kapag tayo ay lumalakad, ganun po dapat ang lakad natin katulad ni Abraham. Amen? Very close. Ano bang klaseng lakad na dapat ginagawa ng mananampalataya na ginagamit ng Panginoon? Hindi lang po friendly walk, faithful walk. Amen? Yung matapat. Di ba? Pagka magkaibigan, pag best friends, matapat sa isa't isa yan. Pagka nagsinungaling ang isa dyan, hindi nagsabi ng sikreto, nagkakatampuhan yan. Amen? Sabi po roon sa 1 Corinthians 15:58, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." Yan po yung kailangan natin, no? Faithful walk. Hindi lang friendly walk, but faithful. Ganun po makasama natin yan eh. Diba? Pag meron kang kaibigan, dapat matapat ka dyan. Kapag matalino ka kaibigan mo ang Panginoon, dapat matapat ka rin sa Kanya. At hindi lang po dapat matapat ka dyan, dapat yung kung ikaw ay maayos na kaibigan sa Panginoon, lumalakad ka ng naayos sa kalooban ng Panginoon, at di kayo matapat, maayos na kaibigan, ang nagiging resulta ng paglakad ng parehas, paglakad mo sa Panginoon, fruitful walk. Nagkakaroon na ng magandang bunga. Nagkakaroon na ng magandang resulta yung paglakad nyo. Why? Maayos yung relasyon. Amen? Sigurado yan, magkakaroon ng magandang bunga yung iyong lakad. Ano po sabi roon sa Hebrews chapter 11 verse 5? Sino po yung example natin si Enoch? By faith, Enoch was translated that he should not see death. Siya po yung kauna-unahang tao na hindi nakaranas ng kamatayan and was not found because God has translated him. For before his translation, he had this testimony that he is God. Amen? Mabungi. Fruitful walk. Amen? Di ba ang sarap siguro nun? Ikaw yung tao rin na someday makakaranas ka ng kukuhanin ka ng biglaan ng Panginoon, na i-rapture ka, hindi ka makakaranas ng sakit pag namamatay ka. Amen? Anong sikreto nila? Friendly walk, faithful, and fruitful. Yan po yung kailangan eh. Kapag para magamit tayo ng Panginoon, yung
effectively sa kanyang gawain. Yan yung mga klase ng mga mananampalataya na ginagamit ng Panginoon sa kanyang dakilang gawain na lumalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Di ba? Hindi natin malulugod ng Diyos kung hindi tayo lalakad ng naaayon sa kalooban niya. Di ba? Minsan may mga tao, and then mga Kristiyano, mas gugustuhin nila na lumakad sa kadiliman kasama ng mga kaibigan nila. Yun yung nakakalungkot daw. Pero ako po kung tatanungin nyo, naranasan ko na yun. Lumakad na ako ng matagal na panahon sa kadiliman kasama ng mga kaibigan ko sumatol ng araw. Ang tawag nga sa akin sa prensa doon, Gambling Lord. Hindi, no? May Lord. Di ba? Gambling nga lang. Huwag lang drug Lord. Di ba? Alos araw-araw, nasa office ako. Yung aking buhay noon nung high school. Asa nagnanin mo? Sabi ko, ano ginagawa? Ewan ko po. Ito na ipalusot eh. Susunod ko po siya, pupunta daw. Araw-araw. Tinatawag. Kasi lagi ako nauhuli. Kundi sa gate, sa CR, kahit saan lugar, basta may dala kang pera, pwede kang magsugal. Kulang na lang, maglagay kami ng madyungan sa school. Kahit yung pahina po ng notebook, katag na yun. Amen? Pero tingnan niyo po di ba mas maganda na mas gugustuhin dapat nating lumakad kahit nag-iisa tayo, pero lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos o sa kaliwanagan. Kaysa naman tayo ay lumakad sa kadiliman, kasama natin yung mga kaibigan nating demonyo. Amen? Sasamahan mo yung kaibigan mong demonyo, dadaling ka lang saan? Sa kademonyohan, sa kadiliman. Babaguhin lang yung buhay mo. Pagkatapos, uuwi ka ng church, walang-walang ang buhay mo. Eh, pag dumating ka sa church, pumasok ka sa loob ng simbahan, maayos ng Panginoon yung buhay mo, huwag ka nang pumunta roon sa putikan. Nilinis ka na nga ng Panginoon. Amen? Kapag nilinis na tayo ng kanyang banal na dugo, wala na dapat panahon ng kasalanan. Sabi nga, di ba, yung mga tumatawag sa kanya, dumidipart, lumalayo sa kasalanan. Pero bakit maraming Kristiyano patuloy pang lumalapit sa kasalanan? Amen? Ang tanong ba kasi, baka hindi kasi. Pero lumalapit ka lang lumalapit. Amen? Walking person. Pangalawa, anong klase pa? Worshiping person. Ano po yung worshiping? Ito yung sumasamba. Sabi po dyan sa verse 19, the Lord knoweth them that are His. Amen? Kilala ng Panginoon kung sino yung Kanya. Alam ng Panginoon kung sino yung Kanyang mga tupa. Amen? Kilala ng Panginoon isa-isa sa atin kung tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay sumasamba sa Panginoon. Bawat mga mananampalataya ay sumasamba. Sabi nga kanina, anong pagkakaiba ng simba at samba? Di ba? Pares ng S, pero yung ibang letra, magkakaiba na yan. Pero tingnan nyo ano ba pagkakaiba ng simba? May mga tao kasi, sabi na pupunta ako ng simbahan, ang problema, hindi naman sila sumasamba sa Panginoon. Amen? Tama po? Kaya malaking pagkakaiba. Pag sinabing samba, nagpupuri ka. Bababa ka ng kalooban mo, di ba? Nagpupuri ka sa Diyos, pinapasalamatan mo ang Panginoon. Yan ang samba. Kapag punta lang, simba lang yan. Simbang forma, simbang gwapo, simbang maganda. Yan ang simba. Salitang mga unbeliever yan. Dapat bilang isang Kristyano, punta tayo church, sasamba tayo sa ating Panginoon. Amen? Worshiping person Di ba po? Ito dapat yung puso ng bawat mananampalataya na nagbibigay puri sa Panginoon. Walang ibang magbibigay papuri sa Panginoon, kundi yung kanyang mga niligtas. Amen? Minsan nakakalungkot na mas dahil pa tayo kung manumbahan ng ibang mga sekta. Amen? Tama po ba yan? Ano pong dapat klaseng pananambahan ang gawin natin o pagsamba sa Panginoon? Siyempre, number 1, strictly at scripturally. Base sa salita ng Diyos at spiritually. Amen? Ano pong sabi rin sa John chapter 4, verse 24? God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Scripturally and spiritually. Amen? Ito po yung dapat ng pagsamba na ginagawa natin, kaya hindi tayo naniniwala na kailangan natin gumawa ng mahal na birhen at sambahin at punasan. Diba? Hindi tayo naniniwala dyan kasi sabi sa Bible, God is a spirit. At dapat tayo ay magsamba sa Panginoon sa spirito at katotohanan. Amen? Yan yung ating paniniwala. Ito yung doktrina natin. Ito yung tinuturo ng salita ng Panginoon. Amen? At dito dapat tayo manindigan. Ito yung paraan kung paano tayo ay manambahan sa Panginoon spiritually and scripturally. Pangatlo, ano pa po dyan?
sacrificially. Kapag nag-worship ka sa Panginoon, dapat handa ka magsakripisyo. Amen? Dapat handa ka. Tingnan niyo si Abraham. At tandaan natin, balikan lang natin yung Genesis chapter 22 verse 5. Ilang talata lang po yan. Genesis chapter 22 verse 5. Sabi dyan, and Abraham said unto his young men, abide ye here with us, and I know the lad will go yonder and worship, and come again to you. Sabi niya, dito muna kayo, yung mga kasama niya. Pupunta lang kami ng dalawang anak ko, kami ng anak ko. And then, mag-stay kayo, babalik kami. Verse 6, tingnan po natin. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and took the fire in his hand, and the knife, and they went forth of them together. Imagine niyo po, sabi nga diba na Isaac, Ama, okay na, kompleto na. Nasa na lang po yung ihandog natin sa Panginoon. Hindi niya alam sa pala ihandog. Handang ibigay ng Ama yung kaisa-isa niyang anak. Handa siyang magsakripisyo para sa Panginoon niya, para sundin lang niya ang kalooban ng Diyos. Tayo ang tanong, ano na ba yung nasakripisyo natin para sa Panginoon? Masasabi ba natin, ako nagsakripisyo ko ngayon, iniwan ko yung bahay namin. Ako nagsakripisyo ngayon, tinalikuran ko yung malaking kita. Diba? Ako nagsakripisyo ko ngayon sa Panginoon na iniwan ko yung trabaho na ino-offer sa akin ngayon. Inuna ko ang Panginoon. Diba sabi nga, no, unahin natin ang Panginoon at idadagdag niya yung mga pangangailangan natin. Sabi niya sa Matthew 6:33, diba? Seek ye first, and all these things shall be added unto you. Amen? Sacrificially, dapat meron tayong ganyang puso katulad ni Abraham. Handang ibigay ang kanyang kahit sa isang anak. Pangapat, submissively. Yan po yung paraan. Kapag tayo ay mananambahan o sasamba sa Panginoon, submissively, nagpapasakot tayo. Amen? Dapat handa tayong gawin natin yan bilang mga mananampalataya. Dahil maraming mga Kristyano, maraming mga tao, sumasamba pero ayaw na magpasakot. Parang hirap nun. Di ba dapat kung sasamba ka sa Panginoon, handa kang magpasakot. Handa kang sumunod. Hindi ba pwede sinasamba ko Panginoon, pinupuri ko Panginoon, pero ayaw mo naman sumunod. Amen? Worship person. Pangatlo, medyo bibilisan po natin at tawag na po kayo po. Sabi po dyan, willing person, sabi po dyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, balikan natin yung ating text. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Amen? Ano po yan? Willing person. He is willing to. Saan siya willing? Saan siya pwedeng handang magpagamit sa Panginoon? Di ba? Sabi nga nun ng Isaiah sa Isaiah chapter 6 verse 8. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Sabi dyan. And who will go for us? Then said, here am I, send me. Amen? Narinig mo na yung tinig ng Panginoon eh. Narinig mo na yung napakaraming mensahe ng Panginoon, pero hanggang ngayon wala ka man ang ginagawang aksyon. Diba? Malinaw na malinaw sa'yo, very clear na ang salita ng Panginoon. Ikaw na mismo direct yung kinakausap ng Panginoon, pero minsan pinipigilan natin. Pero sabi ng Panginoon, diba, whom shall I send? Pero may sumagot sa kanya. Sabi niya, and who will go for us? Then I said, here am I, send me. Amen? Willing dapat tayo na magpagamit. Amen? Hindi yung napipilitan. Hindi ka rin magagamit ng Panginoon sa kanyang dakilang gawain nang napipilitan ka lang. Hindi effective yan. May rakos lang, okay na yan. Lagi namin naaalala pag pinapagalitan kami ng pasyon, hindi pa pwedeng okay na yan. Dapat okay na okay, sigurado. Diba? Ganun din mo sa paglilingkod natin, nalimin yung buhay natin sa Panginoon. Ano dapat saan dapat tayo willing o handa? Handa dapat tayong tumindig sa tamang doktrina, sa salita ng Panginoon, sa ating Diyos at sa katotohanan. Willing to stand. Diba? Handa dapat tayong manindigan. Hindi yung paninindigan natin nakakalo. Dapat kung ano yung paninindigan natin, manindigan tayo dyan. Sa doktrina natin, sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa salita ng Diyos na pinapaniwalaan natin ng King James Bible ang ating ginagamit. Amen? Ano ba? Willing to suffer. Kasama mo yan kapag naglingkod ka sa Panginoon, makakaranas ka ng sufferings. Amen? Hindi lang puro blessings. Sufferings. Dahil marami pong mga mananampalataya nung araw pa, baka higit pa yung mga sufferings na naranasan nila kaysa sa atin ngayon. Diba? Pag namimigay ka lang ng babasay, tatawanan ka lang. Pag lulukuhin ka lang, piluhin ka lang. Meron ba diyang candy? Meron ba pera yan? Meron bang pasunod dyan?
Ganun lang ang biro, minsan na-open na tayo. Pero tandaan natin, sila Peter, sila Pablo, pinatayan. Buhay na nila. Yung kapalit. Pero handa pa rin silang gawin yung kalooban ng Diyos. Amen? Willing to suffer. Ano ba? Willing to serve. Anong reason? Para sa kaluluwalhati ng ating Panginoon. Amen? Hindi lang naman yung wala na iba eh. Diba? Hindi naman tayo naglilingkod para sa tao. Naglilingkod tayo para sa kaluluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Kapag naglilingkod tayo sa tao, may problema ron mga kapatid. Dapat ang lagi nating motibasyon pag naglilingkod tayo para sa kaluluwalhati, sa glory ng Diyos. Diba laging dapat natin kinakanta, to God be the glory. Amen? Diba meron tayong kanta, to God be the glory, great things He hath done. Purihin ng Diyos sa ginawa niya sa atin. Ano ba po? Willing to separate. Amen? Dapat handa tayong ilayo natin yung ating sarili saan? Sa iniquity, sa kasalanan, sa gawa ng mga makasanlibutan, ng mga makalamang bagay. Amen? Ito po yung dapat natin gawin, siniseparate natin yung sarili na. Hindi naman totally na pinalayo mo yung sarili mo sa mga kaibigan mo o office mate mo. Ibig sabihin, handa kang mag-separate sa kanila pagdating doon sa kasalanan. Pero kailangan mo sila maging kaibigan para madalang natin sila sa Panginoon. Dapat alam natin yan, ma-identify po natin yan, maunawaan po natin. Yan po yung dapat natin makita bilang isang mananampalataya. Diba po? Walking person, worshiping person, and willing person. Pangapat, weeping person. Ano po yan? Saan dapat tayo iyak? Pastor, ganun po ba ang mga lingkod ng Diyos? Kailangan iyak. Kailangan ba iyakin? Kaya na si Brother Walid iyak, no? Burst ng lalaki, iyak para sa Panginoon. Why? Nagpapasalamat siya sa ginawa ng Panginoon sa buhay niya. Siguro lahat tayo nito tumanas na ng pag-iyak dahil yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, baka lang hindi iyak dapat, hagulgol. Dahil ginawa tayo ng Panginoon, ibinilang na tayo sa kanyang pamilya. Amen? Weeping, sabi po sa Psalms 126 verse 6, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Saan dapat tayo umiyak? Sama na dapat para sa pag-iyak, yung mga may karamdaman. Dapat sinasama po natin sa panalangin yan, no? Hindi lang tayo lagi nananalangin. Ano ba? Yung mga kapwa natin mananampalataya. At higit sa lahat, yung mga tao na wala pa sa Panginoon. Dapat yan ang mas pagtuunan natin ng pansin at iluhod sa Panginoon. Diba? Iyakan natin yan. Pero diba sabi nga ni David dyan, sa verse na pinasa natin, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing. Ito po yung sarap, kapag yung isang kaluluwa, talagang iniluhod mo, iniyakan mo para maligtas lang, kasiyahan ang resulta niyan. Diba makita mo na naglilingkod, makita mo na gumagawa ng kalooban, weeping person, hindi masamang umiyak. Amen? Wala pong masama. At hindi po nakakabawas ng pagkalalaki o pagkababae kung sa tamang paraan. Amen? Huwag naman tayo parang artista. Showbiz na Kristiyano. Kala mo umiiyak para sa Panginoon, pero hindi pala. Amen? Showbiz lang. Para lang masabi mong umiiyak ka. Amen? Dapat patakan natin ng luha, yung altar, para sa mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. Amen? And last, number 5, working person. Sabi po dyan sa verse 21, and prepare unto every good work. Amen? Working person. Yan po yung mga ginagamit ng Panginoon. Kapag ginagamit ka ng Panginoon sa kanyang gawain, hindi niya papansin, nagiging busy ka sa Panginoon. Amen? Di ba parang masarap kayo na magmasdan pagka yung mga lahat ng mga membro ay dala-dalang pagkain, namimigay ng mga pagkain, nagluluto, nagsasama-sama, nagtutulong-tulong para sa gawain ng Diyos. Di ba sarap nun? Na ikaw yung naglilingkod sa mga tao na dati ikaw yung pinaglilingkuran. Dati ikaw yung bisita na ako. Ito po yung pagkain para sa inyo. Ngayon naman, ikaw na yung namimigay ng mga pagkain sa mga bisita. Amen? Dapat yun din yung ating desire sa puso natin. Sana hindi lang ako taga-upong Kristiyano. Hindi lang ako taga-tanawang Kristiyano. Hindi meron akong ginagawang parte sa gawain ng Diyos. Kabahagi ako. Di ba mas masarap yun? Na nagiging kabahagi tayo sa lahat ng gawain ng Diyos. Bakit? Wala tayong namimiss na kwento. Di ba pagka yung merong
merong isang bagay na ginawa, nag-anniversary kami kaso na-miss mo Kapag nagkukwentuhan yung mga kasama doon, hindi ka kasali. Nakakaano ba? Nakakaingit. Di ba? Pagka sinabi, Brad, hindi kasama ng kapwa, wala ka, maingit ka sa amin. Di ba? Yung kwento, sayang Wala ka doon sa ginagawa Di ba? Mas masarap, habang nagbubukan, yung tatandaan namin, habang ginagawa ito, kasama kami, ang sarap kayo pagkwentuhan. Di ba? Ang sarap, habang tandaan mo na, dito ko nasugatan. May kwento ka, mapapala. Di ba? Maganda yung buhay natin na merong katuturan habang tayo ay nandito sa mundong ibabaw. Merong, ibig sabihin, merong tawag dito, di ba yun? Merong, alam mo, tulungan nyo, kabuluhan, di ba? Yung buhay po natin igugol sa mundong ibabaw na ito, may kabuluhan na ginagamit tayo ng Diyos. Kaysa naman mamatay tayo sa mundong ibabaw na ito, na ang buhay mo, puro kabuluhan, walang kabuluhan. Amen? Maiba sa atin, magulo-gulo na yung buhay. Lagyan mo ng kulay. Maglingkod ka sa Panginoon para magkaroon ng kabuluhan. Amen? Para maiba ka naman. Sanay ka lang sa magulo Ibayin mo naman. Kapayapaan naman kay Kristo. Amen? Prepare unto every good work, Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath prepared as it was before ordained, that we should walk in them. Kaya alam mo, may panawagan para sa gawain ng Diyos. Maraming gawain, maraming mga nakahandang gawain na pwede natin gawin para sa Panginoon. Na ang bawat mananampalataya, di ba mas masarap bawat Kristiyano, bawat mananampalataya ng miyembro ng iglesia na ito, ay ginagamit ng Panginoon mula bata hanggang matanda. Amen? Para sa gayon, hindi na puputol. Bawat generasyon may mga maglilingkod pa rin sa Panginoon. Nakikita ng mga bata, yung mga matatanda, naglilingkod. Tandaan ko yung nabasa ko sa Israelites, yung nangyari sa kanila, yung mga elders, yung mga matatanda, yung mga unang panahon nila nakasaksi ng kadakilaan ng Panginoon, pero hindi nila kinuwento sa mga susunod na generasyon, nakalimutan na ang Diyos. Ganun din po mangyayari sa atin Kung tayo mga matatanda bilang mananampalataya, matatanda o Kristiyano na, kung hindi tayo makikita ng mga bata na naglilingkod, baka hindi sila sumunod. Kasi dapat maging magandang halimbawa tayo sa kanila. Amen? Nakakaya naman yung mga bata, Sunday school kids, baka sila na yung nag-preach dito, tapos may mga matatandang nakikinig, pinakagalitan yung matanda. Pasawa naman, di ba? Dapat ilib natin sila sa tama. 2 Timothy chapter 1 verse 9, ito po ang magtatapos. Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Amen? Limang bagay na po ito na pwede tayong magamit kung titignan natin sa buhay natin ngayon. Ako ba ay uri ng mananampalataya, klase ng mananampalataya na lumalakad kasama ang Panginoon? Ako ba yung klase ng mananampalataya talagang sumasamba sa Kanya na may katotohanan? Ako ba yung klase ng mananampalataya na willing kahit saan, anytime, anywhere, di ba? All the way. Kung saan ka bandalin ng Panginoon sa gawain, handa ka magpagamit. O ako ba yung klase ng uri ng mananampalataya na handang umiyak para sa kanyang gawain, para sa mga kaluluwa, para sa mga kapwa, mananampalataya, para lang muling maibalik sa Diyos? At ikaw ba yung klase ng mananampalataya na handang maglingkod kahit ano pang mangyari sa buhay mo? Amen? Limang bagay lang po yan, nawa ito po yung naging pagpapala po sa atin. Salamat po. God bless you po. God be the glory. Mga mensahe, kapatid, kaya bigay hamon po sa atin ang mensahe din. Tayo maglatay na kayo. 10 taon na po tayo dito, mga kapatid. Napuntahan na natin ang experience sa pagpapala ng Panginoon dito po sa lugar na ito. At ito po ay hindi naman magtutuloy-tuloy kung tayo po ay hindi rin magtutuloy-tuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dapat dating gawin na ngayon, let us give
God reason for Him to bless us. Bigyan natin siya ng dahilan para pagpalain niya tayo. Amen? So, hindi lang tayo hihingi ng pagpapala. Gusto natin pagpalain tayo ng Diyos sapagkat tayo ay nagiging pagpapala sa Kanya. Amen? Gagawin po natin mga kapatid ngayon. Siguro you pick a partner. Pwede yung mag-asawa, pwede. Pero yung mga young people, you can pick. Yung iba naman, hindi mo masyadong lagi na kasama. And pray with him, pray with her. Na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ating mga bisita, kunin niyo sila. Now you pray with our visitor. We po, na lang po kayo, close prayer. Pagpapala namin Diyos, salamat po sa patuloy na pag-iingat po. Salamat din, Panginoon, sa pagdinig po sa bawat panalangin. Namin po na ilapit po sa inyo. May Lord, bigyan po ito ng katugunan na naayon sa inyo po panahon ng Panginoon. Nataas po namin, patuloy po pangalan. Tama po Panginoon ay aming dinig sa lamatan sa pangalan ni Jesus.